Matuto kayong maglaan para sa sarili nyo. Hindi nyo obligasyon ang pamilya nyo, ang mga magulang nyo, ang outside the family or mga kapatid ng magulang nyo, ang mga kapatid mo. Pwede kang tumulong pag may sobra ka. Pero wag mo silang tuturo ang maging tamad at wag mo din na ipapaako sa sarili mo or gawin mong obligasyon ang pagpapadala sa kanila. 'Di ba? Kung tutuusin, isipin mo, nung wala kang negosyo or nung nag-i-start ka pa lang na magnegosyo, walang sumusuporta sa'yo. Sasabihin pa nila, baka hindi naman pumatok yan, baka hindi naman para sa'yo yan. Sige lang, okay lang, simulan mo lang. Kasi after 1 month or after 2 months, titigil ka din dyan. Wala kang nakuha or may nakuha ka man paunti-unti na mga good vibes, pero makikita mo talaga sa kanila na hindi ka nila sinusuportahan. Ngayon eto na, sige, nagbo-boom ang negosyo mo, lahat close na sa'yo, lahat gusto nang mangutang sa'yo, lahat nangungumusta na sa'yo. Bibigyan mo ba ng tulong? Ikaw na nagtatrabaho para sa sarili mo, para sa pamilya mo ngayon, para sa pamilyang binuo mo ngayon, maging responsable ka sa pera na ini-income mo. Hindi ito pwede na ngayong month magbibigay ka sa kanila, 'di ba? Next month magbibigay ka twice naman. At the next month magbibigay ka once a week na. So mauobliga ka na. So dahil sa sinasanay mo sila na nagpapadala ka, nauobliga ka na. Akala nila obligasyon mo yun na weekly magpadala ka sa kanila ng pera. So sila nag-aantay weekly. Ikaw naman nauobliga, 'di ba? Kaya ikaw na nag-income ng pera, nag-income sa negosyo mo, wag mo silang sanayin na maging tamad. Wag mo din silang sanayin or wag mong obligahin ang sarili mo sa pagpapadala sa kanila ng pera. Tandaan mo, pinagpapaguran mo, pinagpupuyatan mo ang pera. Sometimes we feel guilt pag hindi tayo nakakapadala sa magulang natin. Pero sometimes kasi kailangan nating i-control yung mga sarili natin. Kailangan nating kontrolin yung emosyon natin dahil hindi sa lahat ng oras kailangan silang padalhan. Lalo na kung nauobliga ka na dapat weekly may padala ka. Masarap pakinggan ang thank you ng magulang, ang thank you ng mga pinsan, ang thank you ng mga kapatid, ang salitang maaasahan ka palagi. Pero ang masakit dito, pag ikaw na ang nangailangan, may tutulong ba sa'yo? May kaya bang tumulong sa'yo? May kaya bang magsakripisyo din tulad ng ginawa mo para matulungan sila? Ikaw, kaya din ba nilang magsakripisyo para matulungan ka? I doubt it. Kaya kailangan talaga, ikaw mismo sa sarili mo, kaya mong tulungan, kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong protektahan yung income na meron ka. Wag na wag na wag na wag niyong ipamimigay yung perang pinaghihirapan nyo. Dahil lang sa gusto nyo lang sa salitang gusto ko lang matulungan yung pamilya ko. Dahil hindi mo tinutulungan yung pamilya mo. Ha? Hindi mo sila tinutulungan. Binibigyan mo sila ng pagkakataon para maging tamad. Binibigyan mo sila ng pagkakataon na obligahin ka at magkaroon ka din ng another obligasyon para sa iyong pamilya. Nagkakaroon ka ng iba't ibang obligasyon. Obligasyon mo na yung magulang mo, obligasyon mo na yung kapatid mo na may asawa na, obligasyon mo na yung mga pinsan mo, obligasyon mo na yung mga auntie mo. Huwag mo obligahin yung sarili mo. Bakit kailangan mo naman obligahin yung sarili mo, 'di ba? Ang kailangan mo ngayon, pagyamanin mo yung sarili mo. Pag may bilyon ka na, may trilyon ka na, doon mo sila tulungan. Kasi ngayon na nagsisimula ka pa lang, pag ikaw tumulong sa kanila, tapos nawalan ka, pare-pareho kayong wala. At hindi ka naman na din nila papansinin eh. Kasi pag wala kang pera, useless ka din sa kanila. So think about it. Aminin nyo, may mga kapamilya pa tayo na pag nakita na nag-surprise tayo ng money, nag-celebrate tayo, nagpunta tayo sa birthday party, private resort tayo, nag-outing tayo, gusto nila lagi silang kasama sa gastos ha. Gusto nila habang ikaw nagastos doon sa pagpa-outing mo, sasabihin nila, kami naman dito.
Sana maabot naman kami ng blessing mo. Ah, wow. Kailangan mo pa pala silang padalhan dahil sa ikaw nagsasaya dito, kailangan sila nagsasaya din doon sa kanila, sa lugar niya, sa bahay niya. Nako guys, make sure na yung emotion nyo kayang-kaya nyong kontrolin. Huwag nyo silang turuan na maging palaasa. Pag ganyan na kinokontrol nyo yung sarili nyo or hindi nyo sila pinapadalhan, hindi ka nagiging madamot niyan. Tinuturuan mo sila na matutong dumiskarte. Tinuturuan mo sila na magtrabaho. Hindi yung nakatunganga na lang kasi alam nila na weekly nagpapadala ka. Dahil inubliga mo na nga yung sarili mo. Dahil sinanay mo sila na weekly nagpapadala ka. Okay, bye.